puntahan na natin ito, no? Ito, oh. Ako'y raw Ayan na, nagpapaawa na ang dating Pangulo. Oh, Mark, ano ang posisyon mo sa AKAP, no? Pro or anti? Sa AKAP, ang daming ano diyan, pero na-vlog na ho namin 'yan, Sir Jun, no? Na-vlog na po natin 'yan. Dito muna tayo dahil yung utak ko talaga naka-focus ngayon dito sa topic na ito eh. Game. ang balita ko, may warrant daw ako pag... Hindi, totoo. Awa na, no? Yung mga nandoon, ngiti-ngiti sila. No? Hindi nila alam kapag lumabas talaga yung warrant. Ay, mukhang nagamit yata tayo talaga. Mukhang naging pananggalang tayo para maging kumbaga, hindi isipin na patakas kami. Di ba? Pakinggan nyo yung mga bawat kataga na bibitawan ni dating Pangulong Duterte dito, mga bossing. No? Dati siya sabi, hindi totoo yun. Mga vlogger nila, hindi totoo yun. No? Pero nagpapaliwanag na dito eh. Kumukuha na ng simpatya eh. Yung sa ICC or something, matagal na akong hinahabol ng mga putang ina. Oh, matagal na daw siyang hinahabol. Ayan baka sabihin niya, fake news na naman, Duterte, ang sagot sa ICC. Minura ang ICC. Diba? Matagal na akong... Siyempre, mga kababayan, pagka meron na maririnig tayong PI sa dating Pangulo, ano expect mo sa mga DDS? Siyempre, yan po yan yung magic word ng dating Pangulo, no? Pagka nag-PI na, sigawan na po, Duterte. Duterte. Ayan. Diba? Sabi sa inyo tama ako, no? Bago ko umpisahan itong live stream na ito, yung sinabi ko, expect nyo na babaha yung bayad ka, babaha yung bangag ka, babaha yung addict ka. Sabi sa inyo Di ba? Ayan na nga. Kasi hanggang dyan lang yung kaya nila i-komento. Kaya ganyan ho talaga mga bossing. Welcome to my vlog. Di ba? Ano sabi ng dating Pangulo? Ulit. Atras natin konti. Ang balita ko, may warrant daw ako pag... Hindi, totoo. Yung sa ICC or something, matagal na akong hinahabol ng mga putang ina. Yan di ba? Merong PI. Syempre, yung mga DDS, sigawan na yan, no? Diyan sila na-amaze kay dating Pangulo, no? Kapag may PI, tuwang-tuwa sa mura, mga Pinoy, grabe. Mapapasigaw mo ang mga DDS, mapapahiyaw mo, mapapabilib mo yan kapag ikaw nangangampanya ka, may PI ka. Nako, kaya yung mga PDP kailangan ganito kayo. Ganyan yung nauuto ang mga DDS. Sabi ni Romulo Bumatay, masaya yung KOJC sa Hong Kong dahil nagmura na naman si idol nila na si Digong. Ano man ang kasalanan ko? Ayan na. Alam nyo, mga kababayan, kung wala ito, at kung hindi talaga ICC ang dahilan, no? Kung hindi talaga ICC ang dahilan, hindi nyo ipapaliwanag to. Parang nasan yung thanks? Maraming salamat sa inyo. Napunta ako dito para magsalo-salo tayong magkainan dahil sa patuloy ninyong pagsuporta sa akin. Bakit may paliwanag? Ba't umiikot sa utak niya? No? Ba't umiikot sa utak niya yung mga ganung bagay? Kung wala lang kung wala sa kanila, di ba? Focus tayo. Doon sa ipinunta natin dito, mag-happy-happy tayo. Di ba? Pero ang isang kumbaga, ang isang tao
kapag ka problema mo yang isang bagay na iikot sa utak mo yan at hindi at kagaya ni Bato de la Rosa, maya't maya minuminuto. 'Di ba? Maya't maya minuminuto tumatakbo sa utak niya. Mabanggit mo lang ni Katiting ng ICC, ikot na yung wetpacks ni Bato eh. Oh. Sabi ni Jemmy, Boy Bahe, nagsusumbong na. Sabi ni Mirna, Lampaan, mahina daw mag-analyze kasi mga DDS vlogger, kailangan ayusin ang pag-analyze. Malaking bayad. Oh, atras ko onte Napa-PI, kaya napasigaw ng Duterte. Ano man ang kasalanan ko? Yan na. Wag po kayong iiyak dyan. Ano man ang kasalanan ko, pero wag po kayong iiyak. Paliwanag nyo lang po ng maayos. Na ginawa ko man ang lahat sa panahon ko para may konting Yan na. katahimikan at mapayapa ang buhay ng Pilipino. Nag-e-explain na. O, para sa inyo ang ginawa ko. Ang problema nito, ewan ko kung ang tingin ng Paawa effect. Kalokohan. Sabi ni Jonathan Barredo. ako'y raw yung Buruin nyo mga boss, ganyan na yung sitwasyon. Ni magsalita, hirap na. Tapos Thanksgiving, ilang oras? Simula alas 9 yata na umaga hanggang alas 5 ng hapon. Tay, gusto mo talagang magpasalamat sa mga taga Hong Kong. Sige po, ano na lang, greet mo na lang po sila via social media. No? Pagkatapos po, siguro mga mahaba na po yung 10 minutes, no? Pagkatapos po niyan, pahinga na po. No? Naiintindihan po niya mga yan na hindi na kailangan pumunta ng Hong Kong para magpasalamat po sa tanda niya ng yan. Di ba? O baka yung pagpunta doon, talagang babatse. Mande, malalaman naman natin yan kung uuwi o hindi. Tumatakbong mayor yan kapag Naku! Kapag hindi bumalik ang dating Pangulo, yun nga, sure win nga, si Nograles. Burado na yung sinasabing balwarte ng mga Duterte. Ang Davao. Naku, kawawa. Atras kong onte para maintindihan nyo yung niya. Ayan, game. Hindi ko napuputulin. O ganito na lang. Yan. Ito ganito na lang. Kasi bakit masasabi niya? O ganito na lang. Ipagpalagay na lang natin na meron nga. Sasabihin niya yun. No? Sasabihin niya yun. Baka meron talaga. Kaya kailangan maliwanagan ng mga yan. O sabi ko, assuming na totoo, totoo talaga yung naririnig ninyo. Ayan. Nako, assuming na totoo. Totoo talaga yung naririnig ninyo. Bakit ko ginawa yan? Para sa sarili ko? Para sa pamilya ko? Para sa inyo at ang inyong mga anak sa ating bayan. Yan. Pagtanggol nyo ko. No? Assuming na totoo yung naririnig ninyo. Baka nga totoo. Kasi pag inanalyze nyo yung mga sinasabi nila, mga kababayan, mapapaisip ka, bakit nila nasasabi? Bakit nila na i-discuss ito sa kanilang mga manonood sa mga Baka meron talaga. Di ba? Kasi kung ako mga bossing, aakusahan mo ko, nagnakaw si Mark sa ganito, ganyan. Wala kang ebidensya, wala kang patunay, huhulihin na si Mark. Wala naman talaga, no? Diyos ko, wapakels, hindi ko papansinin yan, no?
Magsaya tayo dito, mag-happenings, pero may pagpapaliwanag na dito eh. At wag ka, mga bossing. Alam nyo kung ano ang gusto ng dating Pangulong Duterte? Mamaya maririnig ninyo. Gustong itabi yung rebulto niya kay Rizal. Kaya ako man, Ayan na, lakas ng sigaw. Sabi nung iba, kay OJC daw yan. Hindi kami umaasang makukulong. Pero ang naiisip namin, tatakas. Tatakas, yun yung naiisip namin. Di ba? Kasi pagkapasok nito sa China, malamang kumbaga yung ICC hindi na makapasok doon. Ano? Pero ang hirap noon. Mas masarap yung nananatili ka sa bayan natin. Hindi yung tawag dito? Hindi yung tipo bang nasa ibang bansa ka, nagtatago ka, stress yun. Di ba? Ano sabi? Sabi, galit na galit kay Duterte pero nakinabang sa mga nagawa ng Duterte. Para gumana yung ginawa ng mga Duterte, ano kailangan doon? Tax ng bayan. Kailangan ba meron tayong sa kanila? Utang na loob? Kung sakali man, maganda yung nagawa niya. Para gumana, kailangan ng tax ng bayan yan. At yung tax ng bayan na yon galing sa mamamayang Pilipino. No? Magagawa niya yon kung wala ang tax ng bayan? Parang hindi. Sabi, paanong nagtatago? Hindi pa ngayon. Hindi pa ngayon. Malapit na siguro. Pakinggan mo lang yung pag-explain niya. Ha? ang higain ko na lang sa inyo, Ayan. total, kung ganito man talaga ang swerte ko sa buhay, Meron talaga mga boss. Maniwala kayo. No? Nakatatak sa utak niya. Ulitin ko, hindi aabot sa ganyang pagpapaliwanag yung tao na yan. Kung wala, mga bossing. Hindi aabot sa ganyang pagpapaliwanag yung mga yan kung wala talaga yung sinasabing warrant na ICC. okay lang, tatanggapin ko yan. Wala tayong magawa eh. So, Hulihin tayo kung ikulong tayo. Kaya lang, malamang ho sa parting ito mga kababayan kung wala talaga. Malamang ho ang dating Pangulo, ginojok-jok niya na lang yan. Di pakulong tayo, ganito, ganyan. Wala medyo seryoso Ano po, sa kanyang pagpapaliwanag, wala. Kung ganyan talaga ang aking swerte, tanggapin ko na lang, no? At least, ganyan, ginawa ko para sa inyo yan. in the meantime, mag-contribute kayo, maski $5. Mag-contribute daw, $5, $10. Pati dito pala, merong may ikapu. $10. Para paglabas ko sa presuhan, Kung sakali na matuloy yun, mga kababayan, paglabas niya sa presuhan, kailan pa ho yun? Ang edad ng dating Pangulong Duterte, nasa 80 na kung di ako nagkakamali. Yung EJK, sa dami ho nun, mga bossing. Tingin nyo kailan pa ang labas niya nun? Baka kung habang buhay ang hatol sa kanya, baka benteng habang buhay. O 30 na habang buhay. Diba? Kung sakali na may nangyari sa kanyang masama at nakaligtas siya, -1 na yun. Diba? Sabi ni Shiro Kansaki, going 80 si Digong.
Sabi ni Cecilia Goldsmith, hoy, marami kang pera, bigay mo ang pera ng bayan. KOJC, yan, hindi OFW. Lahat. Madaming KOJC doon sa ano? Doon sa Hong Kong. Ano po? Akala nila kasi sila pa din ang masusunod. Kaya manang-mana si Sara, buong mundo pinapakita kaya niyang magpapatay. Yun na lang nga ho, no? Kaya pinapa-impeach ng ating mga kapwa Pilipino. Taga Mindanao ang umattend sa rally sa Hong Kong. Aba, grabe ha. Dami nilang budget kung ganun, ano? Ano daw po ang gagawin doon sa 5 piso, 10 piso na mag-chip in? $5, $10. Para paglabas ko sa presuhan, pagawaan niyo akong monumento. Yan! Humihingi ng monumento, no? Ibang klase. Ewan ko lang, siguro makakapagpagawa ho sila niyan, mga bossing, no? Kung mag-chip in, kahit papaano naman, sa dami pa din, no? Nung mga nauuto, aabot pa din ho, mga kababayan. Ang tanong, kung saan ilalagay at kung papayag ho kaya ang majority ng mamamayang Pilipino doon sa gustong lugar ng dating Pangulong Duterte. Sabi ni Melsky, lasing naman. Sabi ni Prosen Azol, kapal ng pes ha. Sabi ni Elizabeth Havidjan, wow, di bagay. Ako gagawa, lalagyan kita ng Sunday. Baka sungay at buntot, sabi ni Eddie, wow. Tuloy. Saan po ilalagay dating Pangulo? Katabi ni Rizal. Ako! Pagawan, yung $5-10, pagsamasamahin, tapos pagawan ng rebulto, itabi kay Rizal. Sabi ni Arvin Lario, press the button na, Boss Mark. Salamat po. No need na manawagan, patak-patak para sa rebulto. Dami yung pera, no? Takot nga kayo ilapag ang waiver para mabuksan. Sabi ni Independent Woman. Correct. Sabi ni Dimoy P, nangarap pa siya. Papayag kaya ang sambayan ng Pilipino doon? No? Yung magagawan na rebulto yan. Pero yung sinasabi niya o yung request niya, itabi daw kay Rizal, malabo yan. Ano? Malabo pa po yan. Pagawaan niyo akong monumento. Katabi ni Rizal. Si Rizal may hawak na libro eh. Sino naman daw? Akin. So, kanya daw ganun. Di ba? Di ba mga kababayan? Anyway, yan po ang sagot ng dating Pangulong Duterte ayon po doon sa bali-balita na may warrant of arrest. Pero ako, base po, inanalyze ko yung mga galaw nila, mga kilos nila, mga sinabi nila. Pakiramdam ko meron ho talaga, mga boss chief mo, sir. Meron po talaga. Anyway, meron tayong 2 minuto para i-shoutout ko kayong mga nandyan sa comment section. Isang mabilisan po na shoutout, mga boss chief mo, sir. 2,100 plus viewers. Maraming salamat po, no? Isa-isahin ko muna kayo dyan, no? 2 minuto. Sakto. Ray Santos, ikaw may hawak ng Armalite Digong. Nandiyan si Rain 143. Tatabi pa kay Dr. Jose Rizal. Baka biglang maglakad at lumayo yung monumento ni Rizal. Sabi ni Delia Nacion, grabing insulto kay Rizal. Correct ko, oo. Gilbert, malapit ka ng ihawi ng ICC. Si Shiro Kansaki, andyan din si Amira. Buwang talaga ang matandang yan. Sabi ni Amira, Diodito, Docena. Nandyan si Chat Vlog, kapal ha. TJR 2K25, si Ma'am Chris Rose. Hindi ko napapansin pero nandyan yon. Dami kasi. Si Burns Up, si Arm Buendia, sa Davao lang itayo ang rebulto. Baka sa loob ng KOJC, pwede. Si Cecilia Goldsmith, Ding Patino, gusto pa yata maging bayani. Arvin Lario,
Si Jun Pro, shoutout sa inyo, sa monumento ng first North Korean leader. Pwede pa, doon ka itabi. Nandiyan si Narciso Alvarez, Jim Placer, Dennis Marangay, Melski, Fredes Lagonoy, sabi ni Melski, 733rd liker. O, aba, 1,000 at umabot tayong 2,100. Di pa abutin nyo na ng 1,000 yung like dyan. O, yung iba kasi nakakalimutan lang no? Jemmy Boy Bahe, si Rizal may hawak na libro, si Duterte may hawak na pera. Si Sir Tony Ninobla, Flora Barra, nandyan din si Ma'am Brenda Barton, Nelia Nabaes, nakakasawa na ang drama mo sa buhay, Duterte. Shout out sa Narbaes family. Aurora Ildefonso, Angel Moto, lagyan ng sunga yung rebulto. Si Marites Paharilyaga, bakit kasi kailangan niya pang tumakbo? May edad na siya. Siguro, protection na din ho nila yon. Si BBM versus Ibil, nandyan din. Si Anton Cordero, sino pa? Si Jocelyn Climaco, Rosemary Quinto, Chat Vlog, Jennifer, Leo Osenar, Sara Kagawad, Emiliano Barcial, Anton Cordero, Splash Brothers sa China, Flor Rabara at Javier Sulbior, Terin, shoutout din sa iyo, Hil Obordo, Win Trinidad, yan, bukas na yung iba, Max Safe at Rosel Reyontoy. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.